Hi guys! Ito po, may bago kaming pet ngayon. Bagong panganak lang to. Hindi naman bagong panganak, ilang linggo na rin siguro siya, baka 3 weeks na siya. So kinuha ko na siya dun sa ano nila, sa nest box, kasi baka patayin na rin siya ng mother niya eh. Pag ganito kasi kalaki, tinapaboy na nila yung baby nila. So ito yung first baby nila, kinuha ko pa. Ayan, para maging safe siya. Ako na yung nagpapalaki sa kanya. So para siyang si Orange, ganun yung gagawin kong pagpapalaki sa kanya. Yung pinapakain ko sa kanya is Cerelac na vegetable. Ayan, tapos dito muna siya sa maliit na cage. Ayan, gusto lang niya matulog eh. Gusto lang niya sa mainit na palad. Kasi medyo malamig ngayon kasi maulan dito sa Bulacan. Ngayon ay Sunday afternoon. May 26. 26 pa ngayon. May 26. Ayan. At yan, ako na mag-aalaga sa kanya. Mukhang gray yung kanyang balahibo. At may pagkadilaw dyan sa ulo niya. Gantong-ganto si Orange no, nung maaalala ko. Nung ako yung nagsisimula pa nung inalagaan ko si Orange dahil nga pinapaboy na siya ng mother niya, ng parents niya doon sa bird's nest, nilalaglag na siya. Yung isang kapatid ni Orange ay di pinalad na mabuhay kasi nga pinatay na siya ng parents niya. And si Orange, ayun, kinuha ko na talaga kasi baka siya yung isunod noon. So kahit wala akong alam sa pag-aalaga, eh, nag-try ako. Ito lang yung pinakain ko sa kanila at naka-survive naman si Orange. Nakita niyo naman na maganda yung ano ni Orange, condition niya. Ito, pakita ko si Orange. Orange! Hi! Nilalabas na namin si Orange kasi meron siyang kasamahan dun sa cage. At ngayon ko lang siya kinuha kasi namimiss ko na din siya. Mukhang namiss din niya yung cage niya. At ito na yung ano dyan sa bagong cage na yan. Ayan. Hindi ko pa alam yung name nito eh. Bigyan nyo nga ako ng name guys. Si Gray ang naisip ko eh. Kasi mukhang gray. Tapos mamaya iba pala yung naging itsura ng balahibo niya. Hello, parang si Orange. Kasi si Orange agad yung nakita ko dun sa balahibo niya. So Orange yung pinangalan ko. So ito naman si Gray. Pwede pa naman palitan kung sakali. Ayat, busog na siya oh. Pinakain ko na siya kanina. Parang hindi ko alam kung pinapakain talaga siya. Napapakain siya talaga dun. Ayan o, okay na siya. Medyo malaki na yung kanyang butchi. At antok na antok siya guys. Hello! Hi! Bago akong baby Orange. Oh, Orange o si Gray. 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 Oh. Susumbuntahan ni Orange. Diyan ka lang. Ayun guys, may bago nga kaming pet ngayon. Ito si Gray. At yun muna yung samantalang tawag ko sa kanya, si Gray. Kiss mama. Parang si Orange lang. Sabi nyo, kiss mama. Sarap po mag-alaga ng pet na ibon. Ngayon lang ako natuto din na ganito. So, di naman sila mahirap alagaan. Pero may mga namatay na din akong ibon kasi gawa ng nasipon. Yun, mahirap talaga na pag nagkakasakit sila at mahirap pa inumin ng gamot. Ito, kaya si Orange ingat na ingat din ako talaga. At ito, sana mabuhay namin siya. Ayun, sana mabuhay ko siya. At ayun, nanganak pa dun si kanina, si Mochi. 4 yung anak. Napakadaming anak ni Mochi kaya para sobrang laki ng tiyan niya. Hindi ko na naman alam kung paano yung gagawin ko kay Mochi. Paano nga po ba mag-alaga ng ibon na bagong ganito lamang kaliit? Pag ganitong kaliit na po ay binubukod ko na dun sa parents kasi nga po tulad ng sabi ko kanina kasi ay ang nangyayari kasi pinapatay nila yung mga babies nila kapag malaki na kasi mag-iitlog na ulit sila kapag ganun. Tinataboy na nila yung mga babies. So nilalaglag na nila sa bird's nest yung mga babies nila. So kung ang mangyayari noon, mamamatay yung mga babies. Kung hindi mo mapansin, kawawa naman. Kaya ang nangyayari pag ganitong edad, ayan, yung wala pang masyadong, ayan, pakita ko sa inyo.
nung wala pang masyadong feathers, ayan, kukuhanin nyo na lang para mabuhay sila kaysa naman mamatay. Diba kawawa naman? Yung hand feed ay maturo sila sa inyo. Yung pag lumipad sila talagang lalapit at lalapit sila sa inyo. Si Orange kasi ganun, pero may takot pa din ako na mawala siya at lumayo sa akin. Kasi nung time na yun nakalipad nga si Orange nung nakaraang vlog na sabi ko sa inyo, at nakabalik naman siya sa akin kasi kumuha ko ng bird seed at pag tinawag ko kasi si Orange, lumalagay siya sa aking ulo at hindi sa kamay. So, nilagay ko yung braso ko doon para lumipat siya sa braso. Doon ko siya na corner na at nakuhuli ko na. So, yun. Pero natakot din ako na mawala si Orange sa akin kasi matagal ko ng alaga to eh. Ganyan pa lang si Orange, oh. Ano ko na siya, alaga ko na siya. So, ito, ayan yung bagong susundan natin sa ating vlog, si Gray. Ayan, at ating pet. Hindi po ako expert sa pag-aalaga ng ibon, pero ayun, nakakaya naman at nakaka-survive naman sila. Di ba, Gray? Hello, Gray. Sulong niya matulog eh, sa kamay ko. Ayan. Ito yung pagkakaano ng paa niya. Hindi katulad ng iba na talagang saliwa yung paa. Okay naman yung mga balahibo niya, tumutubo-tubo na. At ayan po yung itsura niya. Hi, Gray! 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 Sumusubo naman siya kanina. Nung sinusubuan ko, talagang medyo gutom din siya. At hindi siya masyado napapakain ng kanyang mga magulang. At ayun, medyo na malaki naman siya. So, sana makasurvive siya dito sa aking pag-aalaga. Makasurvive siya. Ayun, matibay na yung kanyang mga legs eh. Maakit-akit na nga siya sa damit ko. Ayun guys, at hanggang dito na lang ang aking vlog. Sa susunod na vlog, abangan niyo ulit si Gray kung paano ko siya alagaan. At i-update ko din kayo dito kay Gray. At si Orange ay, ayun, nag-enjoy sa kanyang cage dahil matagal siyang nawala dito sa cage niya at nilipat namin dun sa mas malaking cage. Ayun, bye bye guys, at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, Tess De La Cruz, at sa aking Facebook account, meron din po sa IG at sa TikTok, Tess De La Cruz. Ayun po, please subscribe na po sa aking channel. Salamat po, and lagi niyo pong tatandaan, always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye-bye! Bye ka na guys, bye-bye ka na, bye-bye ka na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na yan, bye-bye na, bye-bye na.